Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. susuportahan ang industriya ng niyog sa Pagudpud, Ilocos Norte, ayon sa alkalde nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpakamo ni Mayor Rafael Benemerito iti ili ti Pagudpud anayget as suportaran ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti coconut industry iti ili na. Inbunanag na nga dadag iti maplanplano at ignay para iti development ti coconut industry gaputa kaadwan iti nyog iti ili ti Pagudpud. Inbanad ni Benemerito ngagtultuloy iti panagpamulada iti nyog iti nasa o nga ili. Imunan nga inpakamo ni PCA Ilocos Norte Chief Engineer Rosan Cabalwan nga dati kabarbaroan na develop a seed farm a pagpatubuan ti 18,000 asid nuts tinyog iti 8,000 a metro kwadrado alote. Naipaipayan ti Virgin Coconut Oil Facility iti nasa nga ili iti napalabas at awentap no mapapintas na iti produkto alana tinyog. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Higit 670,000 individual sa La Union nakakumpleto na ng PhilSys Step 2 registration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Dumanunan iti dagop ngayon na magasot 73,000 siya magasot 50,000 nga individual ti La Union tinakarehistro para iti Philippine Identification System uno PhilSys Step 2 registration ang hingga iti Abril 30, 2024. Segunda ito iti kaudyan na datos manipod iti Philippine Statistics Authority, La Union Provincial Statistical Office. Ti Step 2 registration ket pakairamanan ti panangipanagnak ti demographico a datos ken panakalay ti biometriko nga impormasyon kas iti marka ti ramay, iris scan ken nakasango a retrato. Agtultuloy amay pakpakamo ti PhilSys kan dagiti update na. Babayan ti panakaiwaras kadagiti information and education materials kadagiti meeting ti kakapitanes ti barangay ken ti panakaisayangkat ti PhilSys mobile registration. Agtultuloy mo ti panakitinulong ti Department of Social Welfare and Development para iti PhilSys registration ti amin a beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program 1-4Ps ditoy La Union, mobile registration iti naduma-duma barangay, institutional registration ken school-based registration ti individual pakairamanan ti panagrehistro dagiti ubing nga agtawan iti maysa aging gatupat. Ipalpaligip mo ti PSA iti publiko asaan napukawan ti PhilSys transaction slip ken liklikan ti panangiposti kadagitoy iti social media. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. Mahigit 100 illegal muffler na nakumpiska sa anti-muffler operation sa Iloilo City, sinira. Ang detalye ng balitang ito mula kay Janelle Baclay. Gintambungan sa mga opisyal sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas ang ginpatigayon nga ceremonial destruction sang mga nakumpiska nga mga tambutso sa anti-muffler operation sa siyudad sang Iloilo. Ginpatapakan sa pison ng mga muffler agud magupi kag hindi na magamit pa sa atubang sang Iloilo Freedom Grandstand. Sa datos sang Iloilo City Traffic Management Unit yara sa 157 ka magahod nga mga muffler o kontambutso na kumpiska sang otoridad halin sa ginmando ni Mayor Treñas ang pagpasanyog sang pagpanakop sa mga illegal mufflers. Dapat mangin sige-sige na kag hindi paguntatan ng operasyon pahayag sang alkalde sa atubang sa mga traffic enforcers nga amo ang frontliner sa dalan. Ginpasalamatan naman sang alkalde ang ICTMU kag ICPO sa pagbuylog sa kampanya kontra illegal mufflers. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Janelle. Yan ang ulat mula sa Iloilo. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. AKAP program inilunsad sa Eastern Samar. Nasa 7.5 milyong pisong cash aid ipinagkaloob sa mahigit 2,000 benepisyaryo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Inabutin balor 7.5 million pesos nga ayuda pinansyal, hailarumhit ayuda para sa kapos ang kita program kon akapit DSWD, anigin distribuer ha 2,500 individual tikang haunum nga LGU sa Eastern Samar, hagin buhat nga launching han programa Sabado Mayo 18 ha ESO Main Campus Borongan City. Sigun han DSWD ang AKAP program, ingin disenyo para han mga near poor individual ha panuyo mataganhin bulig ug suporta pinansyal. Lakip hini ang minimum o low wage income earner. A Region 8 and minimum o low income earner and may da 405 pesos nga daily wage samtang ha Eastern Samar 300 pesos. Kada isa nga benepisyaryo in kinarawat in cash kantidad 3,000 pesos tikang ha DSWD. Ang distribusyon han AKAP program financial assistance in gintambungan ni Congresswoman Maria Fia Abunda. Ininigin lunsad ha pangungunahan Office of the President Ferdinand Marcos Jr. kabakyangan Office of the House Speaker Martin Romualdez, House of Representatives ngan DSWD. Tikang ha Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, National ID PhilSys updating, inilunsad sa lalawigan ng Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Gisugda na sa Philippine Statistics Authority o PSA ang paglusad sa pag-update sa demographic information sa National ID System o PhilSys sa mga pili nga probinsya. Sa nakuha natin impormasyon gikan ni Rylin Ricarte, PhilSys Focal sa PSA Southern Leyte, iyang gikumpirmar nga napil ang Southern Leyte sa batch 2 para sa implementation sa naasoy nga updating. Dugang pa ni Ricarte nga gitugutan na ang pag-update o pagbago sa mga entry sa demographic information sa National ID sama sa pangalan, status, sex, date of birth, address, blood type o bisan unsa nga clerical o typographical error. Sa pinakalites nga data sa PSA Southern Leyte, niabot na sa dulan 368,000 o 85% ang narehistro na o nakumpleto na sa Step 2 sa PhilSys. Samtang niabot na sa dulan 170,000 ka national ID ang na-deliver na sa mga rehistrado nga Southern Leyteño. Samtang ana sa dulan 280,000 ang naimprenta nga e-Phil ID o nahatag na sa tibok probinsya sa Southern Leyte. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic, mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. TESDA Regional Training Center Tagoloan nagsagawa ng 15-hour community-based training in theoretical driving course sa Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tessa Aureliana. Ang TESDA Regional Training Center Taguluan may pahigayon og 15 ka oras nga community-based training in theoretical driving course sa pagtimbayayong sa Del Monte Foundation Incorporated sa Municipal Gymnasium sa Baungon, Puro 4, Bukidnon. Ang kurso gipasiugdahan ni Kim Brian C. Caday, TESDA Specialist 2, naghatag sa mga partisipante sa theoretical nga kahibalo nga gikinahanglan aron makakuha og lisensya sa pagmaneho og luwas nga maka-operate sa mga sakyanan diha sa dalan. Ang pagbansay-bansay kabahin kana sa pagsalig sa sentro sa paghatag og accessible nga pagbansay sa kahanas sa mga komunidad ilabi na sa mga rural nga lugar. Pinaagi sa pakigtimbayayong sa mga organisasyon
organisasyon sama sa Del Monte Foundation, ang sentro makaabot sa daghang mga tawo ug makatabang kanila nga maangkon ug ang mga kahanas nga makatrabaho. Ang TESDA Regional Training Center Taguluan ug Del Monte Foundation Incorporated nagplano sa pagpahigayon og mas daghang community-based nga mga programa sa pagbansay-bansay sa umaabot aron matubag ang gitanyag nga kahanas ug mapalambang inclusive growth sa Bukidnon. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kinisita sa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Theza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga magiging host sa gaganaping ROTC Games ngayong darating na buwan ng Hunyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Human ang malampuson nga pagsakulog sa Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association o ZIPRAA qualifying meet, ang lungsod sa Zamboanga maulang gihapon ang mahimong host sa Philippine Reserve Officers Training Corps o ROTC Games kon PRG Mindanao Leg karong tuiga. Pagahimuon kini sa umaabot nga Hunyo 23 hangtod 29, 2024. Busa ang dakong kalihukan, adunay pag-inspeksyon nga gihimo sa mga playing venues ug mga lugar nga gamiton sa aktibidad. Gitambungan kini sa mga personahes gikan sa Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of National Defense kauban ang City Sports Division sa Zamboanga. Kini aron masiguro nga hapsay ug andam ang mga pasilidad para sa Mindanao-wide nga sports event. Mitambong usab sa pag-inspeksyon si PRISAA National Executive Director Albert Atilano Jr. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless, mula dyan sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Marawi. Farm inputs bilang bahagi ng Quick Response Assistance ng Bangsamoro Government ipinamahagi sa mga apektadong komunidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Mamagay sa mga tumbad ag ilaw Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao gulalan sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na MAFAR, si mga farmers sa piyang bipinasaan sa pamumulan sa Bokulaon o di na El Nino. Pwede ko mga tumbad ay inipamagayran na lagi do kamais, mga pakamukamo, nitrogen fertilizer, adun pa na portable ro na solar water pump irrigation system, aaya mala apakaugupiran ko pakaigiran. Mamagay siran sa garden tools, tilapia agubangos fingerling sa adun na mga feeds ron para pamasiko mga ad na fish ponds yan. Kabasa Ismail Gimal, kapapantagan na focal person para sa Disaster Risk Reduction Management sa Bangsamoro, malas o kaya binasaan na agri-fishery sector sa Babkulaon si Isagyang kai Bangsamoro. Matagkon bed na paganaya panabangkiran, mapasad ko kaya declare a state of calamity intero BARMM. Giya si Johania Yusuf, puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joania, mula dyan sa Marawi at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.